Sinabi ninyo, malapit na si Garma kay Duterte. Paano nyo po nasabi na malapit kay Duterte? Nakatanggap nga raw sila ng tig 1 million na reward. At saka, kaya sabi ko, baka mukhang totoo. Dahil nakita ko, meron ng mga alahas, iba na yung, sabi ko nga, parang galing abroad. Napansin ko po, sinasabi nyo na meron kayong dala na cellphone. Pinapayagan ang cellphone sa loob? Actually, ma'am, sabi ko nga, dun lang sa mga selected na member ng ICA, considering na ang ICA ay force multiplier po ng Bucor. Nagkaganyan lang, Bushmaster. Walang pipitik sa mga bata, walang pipitik habang naglalakad kami doon. Sabi ni Super, walang pipitik sa mga bata. Nung natapos po yung insidente ng pagpatay, ano naman po ang usap-usapan sa loob ng Davao Penal Colony? Yung kumalat po doon na usap-usapan after the incident na nakatanggap nga raw sila ng tig 1 million na reward. At saka, kaya sabi ko, baka mukhang totoo. Dahil nakita ko, meron ng mga alahas, iba na yung, sabi ko nga, parang galing abroad. Kumbaga, Mr. Chair, sige po, tuloy niyo lang po. Pero observation ko lang naman po yun, Your Honor. Observation. Wala akong direct knowledge kung totoo man o hindi. Kamusta naman po ang observation ng mga kasama nyo sa loob ng kulungan? Napansin din po ba nila yon? Tahimik po sa loob ng kulungan, Your Honor. Tahimik. Nung araw po na nangyari yung pagpatay, kamusta po ang environment? Kamusta po ang nangyayari sa kapaligiran? Maingay? May mga nakakita po ba? May balita na kumalat na nung ongoing? Ano pong environment nung area nyo? Nung mga time na kasalukuyang nangyayari po yung pagpatay? Before the incident, Your Honor, wala naman, normal lahat. Nung gabi lang na nagkaroon ng commotion, Your Honor. At kinabukasan, after the incident, tahimik po lahat. Wala pong pansinan lahat sa loob ng kulungan. So, nananaig po yung takot sa loob ng kulungan ng mga panahon na yon? Yes, Your Honor. At siguro, Mr. Chair, to finally, to wrap up, alam naman po nating lahat na hindi kayang gawin to ng regular na mga inmates. Of course, talagang nakikita na po natin yung pattern na meron pong order na clearly we will have to establish, we will have to make a strong establishment kung saan po nanggaling talaga yung mga order na to. Pero nandun pa rin po ba kayo sa Davao Penal Colony, Ginong Fortaleza? Wala na po, Your Honor. Kailan kayo huling nandun? Right after the election, Your Honor, after the election banning, na-transfer po ako sa NBP, Your Honor. Election po ng 2019? Yes, Your Honor. So 4 years after the incident po, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Yung mga sumunod na taon, yung kunwari, yung anniversary po nung pagkamatay ng ating mga foreign inmates, yung mga sumunod na 3 taon, ano po ang regular na usapan doon tungkol sa insidente? Napag-uusapan po ba o talagang radio silence na po doon sa loob ng kulungan? Wala na po, Your Honor. Wala na pong usapang ganun. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Ortega. Senior Deputy Speaker Gonzales. Kanina sinabi ko sa iyo, Chief Inspector Noni Foro, ikaw ang nagposas sa dalawa. Totoo po yun, on the record. Opo. Tata at Andy, totoo ba siya ang nagposas sa inyo na si Mr. Noni Foro? Opo, Your Honor. Thank you, Andy. Ikaw, Tata. Opo, Your Honor. Salamat, Mr. Chairman.
Paduano, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman. Ano na to, short lang. By the way, si Fortaleza po, kaya kilala ko to dahil taga Negros po ito, no? Well, in fact, the case that he was indicted happens in Negros Occidental. Anyway, as mentioned by the previous two PDLs during the previous hearing, sabi po nila, hindi ka raw nila kilala masyado. Madalang po kayo nag-usap. Totoo ba to? Yes, Your Honor. So, nung nandun sila sa loob ng Bartolena, bago sila hinatira ng pagkain, alam mo na ba na sila yung bibigyan ng pagkain? Yes, Your Honor. Ikaw ba diretso nagbigay ng pagkain sa dalawa? Nagpapahatid lang po, Your Honor. Kasi Sino ang naghatid ng pagkain? hindi ko na po matandaan kasi may mga ICA member na... Sa mga ika din? Yes, Your Honor. Okay. Mga mayores, yung iba? May mayor din. May mayor din, okay. Now, Mr. Chairman, I just want to establish na itong tatlo are all PDLs, pero dito sa House, they were separated in different rooms. Tama po? Yes, Your Honor. Since tinurn over ka ng Bucor dito, nagkita na ba kayo ng dalawa? Hindi pa po, Your Honor. This is the first time again. Yes, Your Honor. Kayo, Tata, and Andy, Pagdadaro, pag katong pagidala mo dire, nagkuyog mo ni Jimmy? Wala sir, karon pa, dili pa. Hindi. Karon lang yun. So wala. Ngayon lang kami. Karon lang yung Ngayon lang kayo nagkita, hindi kayo nagkasama. Opo, Your Honor. Okay. So, Mr. Chairman, I just want to establish that itong dalawa hindi nag-uusap. So, yung affidavit ni Jimmy Fortaleza, after the affidavit of Tata and Bagdadaro, wala pong silang pinag-usapan to connect the two affidavit. Now, kay Sir Foro po. Si Super kanina, Padilla, mentioned about the second level. Ikaw yung sa babae, may second level before sa kanya. Sino po yun during the time? Si PIS Robert Quinto po. Sana siya ngayon? Namatay po. Namatay na? Opo. Anong kinamatay niya? Nabaril po yun eh. Nabaril? Opo. Nagbaril? Nabaril? Opo. When was that? Hindi ko masyadong matandaan pero mga... The incident happened August of 2016. More or less, ilang taon after or ilang month after? Mga ano yun eh, parang November, December, parang dyan po. Ng 2016? Opo. So months after lang? Months lang po. Binaril? Binaril po. Saan siya binaril? Sa bahay po nila sa Panabo City po. So, who is the chief of police the time or the investigating unit that investigated the death of Ang nag-imbestiga po yung sa jurisdiction po ng Panabo City po yun eh. Sino nga yung pangalan nun? Robert Quinto. PIS Robert Quinto. Initially in your account, what is the motive behind the killing? Mahirap po mag-speculate, Your Honor. Pero based on the report of the Panabo City Ben? Panabo City po. Police Station. Oo. Ano daw? Hindi ko na matandaan. Hindi mo alam? Hindi ko po matandaan yung Hindi mo matandaan. Kaya di mo sa chairman with that kasi tingnan mo yung isang police doon na official namatay ilang months lang after. Not a natural death but binaril. Kaya Mr. Chairman, maybe we have to get to the bottom of it. And we want to get the official report with regards to the death of PIS Robert Quinto po. Mr. Chairman, can we ask the COMSEC to check on this? Kasi it might have a link with what happened with the Chinese national inside the prison. Comsec, you're directed to secure the report on the death of a certain Mr. Robert Quinto. PIS Robert Quinto. PIS Robert Quinto. Taga Panabo ba siya? Sa Panabo po nakatira pero from NBP siya nag-duty doon sa Davao kaya nakatira sa Panabo po. Okay. Now, Mr. Chairman, isa pa po address to Senior Inspector Foro through the chair. Mr. Foro, you admitted that ikaw pong pumosas, di ba? Ikaw nagposas sa dalawa. Opo. Okay.
paglabas po doon sa Bartolina, you escorted them hanggang doon sa, saan ba yun? Investigation section nyo? Opo, Your Honor. Ikaw mismo nag-escort? Opo, Your Honor. With Super? Yes po, Your Honor. Ikaw mismo ang nag-escort ha? With Super? Yes, opo. Okay. Sino nakadikit kay ano? Kay ikaw mismo dumidikit o si Super? Kay Tata? Hindi ko na matandaan masyado, Your Honor. Pero marami kami noon, hindi lang kami. Medyo kasi nga magulo na paglabas, marami na. Kasi, just recall it, no? Kasi malaga to eh. Just recall it. Kasi ang statement ni Tata, in his affidavit, it was Super na nakadikit sa kanya. Tama, Tata, di ba? Kayo magkatabi? Opo, Your Honor. Mali sunod lang po. In your recollection, sa imong pagkatanda, no, sa imong recollection, sila foro saan? Una ito, sir. Ha? Nag-una ito. Magkasunod lang? Bali, nakasunod. Nauna si foro. Oh, tapos, Tapos si Super? kami ni Andy, dalawa. Kayo na, Tapos Andy. Super. Then si Super. Oh, nakaganyan lang, Bushmaster. Walang pipitik sa mga bata, walang pipitik habang naglalakad kami doon. Sabi Super. ni Super, walang pipitik sa mga bata. So nakadikit siya. Marami na empleyado doon eh. Saan ba nangyari yung tumawag sa kanya si Presidente? Po sa may paglabas na namin ng gate, may tumunog sa cellphone niya. Nakita ko. Paglabas sa Bartolina? Sa ano po, sa may gate na po banda. Sa may gate na. Opo. So from Bartolina, naglakad kayo hanggang gate. Opo, opo. Papunta doon sa IS. Opo. Okay, doon sa bandang gate, ano yung posisyon? Si Poro pa rin nauna. Nauna pa rin. Tapos kayong dalawa, Kami tapos si dalawa. Super. Opo. Tapos doon mo narinig Opo. na may tumawag sa kanya. Opo. Naka-speakerphone. Opo. Pinindot niya para ma-speaker on. Pinindot niya para mag-skip speakerphone. Opo. Parang nagyayabang siya. So magkatabi kayo ni Magdadaro. Magdadaro, narinig mo rin ba yun? niya. Ring lang po, Your Honor, narinig ko. Aring lang. So nakarinig talaga sa pag-uusap is si Tata. Ako po. Tama? Opo, Your Honor. Okay. Anyway, Super, of course, you have a counter affidavit, but siguro, alam niyo na, ang statement ni Tata is that the President Duterte called you, naka-speakerphone, and he congratulated you. No, I will not, I don't need to, anyway, nasa counter affidavit mo, di ba? Yes. Okay. Yes po, Your Honor. That's Okay, why I submitted. mamaya, magtatanungan tayo sa inyo. Anyway, kung may time pa. Anyway, Tata, so in short, discuss mo na nung sinabi mo na nung nakaraan, di ba? Na narinig mo how you identify that it is the President, no? Yung na Presidente yung tumawag, di ba? Opo, Your Honor. Okay. Anyway, so hanggang IS kayo. Opo. After the IS, saan kayo nilagay? Doon lang po nakaupo kami. Hindi, for the past several days, nandun kayo, nakaupo. Hindi, pagkatapos po ng ano, ng counter affidavit namin kasi may pinagawa silang counter affidavit sa amin po. Kasi yung sinabi namin, nung hindi pa nangyari, tumawag ako kay Sir At na, Sir, parang ito, kasuhan kami nito. Sir, siya, normal yan na kasuhan, pero gumawa kayo ng counter affidavit na kung tanungin kayo, bakit nyo pinatay yung 3 Chinese, sabihin nyo na nakautang kayo ng shabu para lumihis yung investigasyon, hindi mapuko sa amin. Kasi Ganon. kami lang bahala doon tutulong sa inyo pagkatapos. So, habang ginagawa niyo ang counter affidavit, nandun din si Super? Nandoon. Nandun po. Tinimplahan pa kami ng kape. So, tinimplahan pa kayo ng kape? Opo. Oh, Super. Anyway, may counter affidavit ka, pero yung dalawa mismo, Magdadaro, do you, totoo ba sinasabi niya, no? Ni Tata? Opo, Your Honor. Oh, wala sa affidavit yun, ha? Nila na tinimplano pa raw ng kape. Oh, after ng timpla ng kape, after ng affidavit, may lawyer kayo na binigay nila? Wala pa po. Wala pa. Oo, kasi yung mga suko, nandiyan na yung mga suko. So, sinong nagdikta sa inyo na gawin yung affidavit? Na ganun yung maging... May instruction na po sa akin si Sir Art na sulis po. Okay, may instruction na. Okay. After that, that was, every nangyari, 8 o'clock. Opo. Anong oras kayo umalis sa IS? Bali, nag-usap pa sila ni Warden Jerome Glase po, yung warden ng ICA. Ayun pala, is Jerome Glasi is present? O, pag-iupo dun sa, sa dulo. Para, hindi kayo magkatabi.
So, ito tata. Jill Garden. Ito tata, anong oras kayo dinala sa Bartolina? That night ba? Nung gabing yon? Katong gabi ba? Mismo? Gikan sa IS. Asa mo gidala? Kuan sir, katong gabi unag yun, pag humala mo kuan dito, interview sa mua. Diretso mo Bartolina? Opo. Tapos? Pinalinisan pa ni tinanong kami ni Sir Glassy na, nagtawanan sila dalawa ni Super. Na? Saan nyo gusto na, na silda, kay linisan ko? So, hindi Bartolina, Silda lang. Bartolina. Doon kami sa, pinili namin yung nangyari yun, silda Doon tayo. mismo sa namatayan? Opo, Bumalik kayo doon kayo pinasok? pinalinisan niya po, kasi doon ang gusto namin. Colonel, totoo, super totoo ba to? Na doon sila mismo nilagay sa Bartolina na yon? You cannot remember, ano? Po? Anong po? Tinatanong kita. Yes, sir. Hindi ka ba nakikinig? Yes, Your Honor. O ano? Yes or no? Yes, Your Honor. Doon nyo dinala. Binalik din sila sa Bartolina. Doon mismo sa Bartolina na namatayan ng dalawa. Hindi ko na po Ng tatlo. ang chief po ng Bartolina ang nakakaalam. Hindi mo alam? Na naman? Hindi mo na naman alam? Yun po. Napaka... Bartolina po sila. Sandali. Don't speak unless you are recognized by the chairman. Twice na to, ha? Ang tanong ko, hindi mo na naman alam. Kasi si Glasing may alam o si Poro may alam. Doon galing sa'yo, hindi mo alam na doon sila ibalik. O yes or no? Hindi mo alam? Sagutin mo ako, yes or no? Hindi mo alam o alam? Alam ko po na ibabalik din sa Bartolina. Pero Hindi yung Bartolina, sinasabi ko, tanong ko, ikaw napaka-evasive mo. Mamaya pag may quorum, papakontempt kita. I will cite you in contempt para masubukan mo yung makulong. sorry, Your Honor. Kaya nagsisinungaling ka, you're so evasive. Simpleng tanong, alam mo hindi? Alam mo hindi? Na doon sa Bartolina kung saan namatay, yung tatlo, alam mo hindi? Alam ko po, Your Honor, pero... Bakit may pero pa yes or no lang, alam mo? Tama? Yes, Your Honor. Tama? O no, hindi na kita tanongin doon sa konsensya and everything. No? Anyway, ilang araw ba kayo doon sa Bartolina? Mga ilang araw kayo doon? Bali, 3 linggo mahigit o 1 buwan. Pagkatapos noon, binabaan kami ng CO, naging ICA kami. Ano yung CO? Yung correction order po. From the superintendent. Opo. So, galing Bartolina, you have a case Opo. doon sa 3 Chinese national, which Opo. is homicide, Opo. di ba? Opo. Kasi yun ang usapan nyo, di ba? Opo. Homicide lang. Opo. Pero you're still serving your sentence doon sa dating kaso. Pero nilagay kayo sa ICA. Opo. After Bartolina. Opo. May pending kayong kasong homicide at the same time yung case na binubuo nyo. Opo. Meron lang. O tama ba yun? Tama yun, super. O under the procedure, tama ba yun from Bartolina? Hindi sila binigay sa maximum doon sa ICA? With their status? Tinanong kita. Is that correct? Yes, Your Honor. Tama ka sa procedure mo? Yes, Your Honor. May case sila. They were convicted of several cases. Now, nadagdagan doon sa kaso na pinatay ang mga pulis. Then, paglabas nila nilagay sa ICA. ICA is, di ba minimum? Hindi po. Doon din po sa Bartolina yun. Yung ICA sa Bartolina din? Po. Tama ba, Jimmy? Yung ICA sa Bartolina din yun? Ang compound ng ICA, nandun po yung Bartolina, sir. Pero, nakaiwala yung Bartolina. Kasi yung ICA, yan yung tinatawag na inmate custodial aid. Parang sinasabi ko kanina, Your Honor, it is a force multiplier ng Bureau. Kita mo, ayan, coming from Jimmy. Ito may titatakpan to si Super eh. Ilalagay nyo doon sa ICA na for the force multiplier na kakagawa lang ng krimen unless this is my own conclusion and maybe the members and the public, ang conclusion nila, you're part of it. You're part of the plan. Diba? Ba't mo ilalabas doon sa ICA na may sinaserve na case, convicted siya sa case din, may kasong homicide.
O, ba't mo ilagay sa ICA? Di ba? Kaya, Mr. Chairman, medyo, eto talagang diretsong pagtatanong sa dalawa, at saka kay Jimmy. Wala to sa affidavit nila, pero lumalabas ngayon, dagdag to, mitigating circumstance. Why? Because you let yung dalawang PDLs, they pasok doon sa ICA after Bartolina with a new homicide case. Ayaw ko na pasagutin si Super, mamaya ng Mr. Chairman. And for a while, that's all muna, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is representing the minority, Congresswoman Arlene Brosas. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, mga ilang clarificatory questions lang kaugnay sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Fortaleza, Mr. Chair. Mr. Chair, sa number 1 po kasi ninyong nilagay, Jimmy, sa inmate custodial aid, may binanggit kayo doon may mga tao siya at nag-utos, may mga binanggit kayo dito na parang may mga tao kayong sinasabi na inutusan nyo. Sino po yun? Sino-sino po yun? Ma'am, pardon ma'am, anong paragraph po yun? Yung number 1, sa number 1 po ninyo, yung nakulong sa Manila City Jail sa kasong arbitrary detention. Yes, ma'am. So, meron po kayong mga inuutusan na tao within sa kulungan? Negative, ma'am. Itong paragraph 1, Your Honor, noong 2008, nandun po ako sa Manila City Jail. Tapos sa 2014, na-transfer po ako sa RDC. And 2015, nalipat naman po ako ng Davao Penal Colony. While sa Davao Penal Colony, Your Honor, doon po ako nilagay sa ICA, Inmate Custodial Aid. Marami kasing kasama doon na pwede mong yung utusan, halimbawa, yung sinasabi ma'am na nagpati ng pagkain. Yes, ma'am. Parang ano kasi yun, ma'am parang maliit na community yun, ma'am na nandyan yung mga ICA na pwede kang mag-request pa, halimbawa, may papakisuyo ka. Pakishatid nga doon sa Bartolina pagkain. Kapwa PDL nyo din? Yes, ma'am. Yun yung Yes, mga Your Honor. nautusan nyo. Okay. Dito po sa pangatlong, yung number 3 ninyo, sinabi ninyo, malapit na si Garma kay Duterte. Paano nyo po nasabi na malapit kay Duterte? Actually, ma'am, hindi malapit na malapit. Ang ibig ko sabihin, sabi ko kanina, it was just my assumption considering na year 1997, upon graduation, doon na po si Colonel Garma na assign sa Davao. Hanggang 2016, doon na po siya. Kaya I was assuming na talagang malapit siya doon sa administration. Kasi hindi ito nangyayari. Hindi ito nangyayari sa iba na mga... Hindi ko po sigurado sa iba, pero ang sinasabi ko, yun lang kung specific case, yung kay Colonel Garma. Okay. Tapos dito po sa number 5, no, na binanggit ninyo, napansin ko po, sinasabi nyo na meron kayong dala na cellphone, pinapayagan ang cellphone sa loob? Actually, ma'am, sabi ko nga, dun lang sa mga selected na member ng ICA, considering na ang ICA ay force multiplier po ng Bucor. Whatever reports na kailangan may paabot sa duty, kailangan may paabot kasi yung loob po niyan, ma'am, hindi naman lahat na duty personnel lang nandyan Meron pong mga, karamihan po dyan, mga PDL. Jimmy, gusto kong tanungin to kasi bakit ikaw yung tinatawagan nila Garma para makausap si Padilla? Because Garma is my classmate in the academy, ma'am. Si Garma? Yes, ma'am.
Oh, so sa'yo dumaraan. Kami ma'am yung Garma is my classmate member of Philippine National Police Academy, class 97. Tapos yun yung mga pinapasabi niya kay Padilla. Si Padilla personal mong kilala? Hindi ma'am. Ngayon lang kayo. Doon ma'am sa Davao, nung nandun sa Davao, siyempre kilala namin kasi Sir Padilla ang superintendent namin. Okay. Kailan mo siya nakita? Kailan mo siya nakilala? Nung pagdating ko ma'am sa Davao Penal Colony, year 2015. Okay. Sa number 7 po, yung 7 paragraph, pansinin niyo po yung sino yung tinutukoy niyo na mga tao? Yung tao mo. Parang ganyan yung pagkakalagay eh. Nagtanong ako sa mga tao ko. So, sino po yun? Ma'am, ang nakalagay dito, si Garma, nagsabi si Garma na nag-request siya na pwedeng padalhan ng pagkain. Yung mga tao niya na naipasok sa loob ng Bartolina, kaya tinanong ko ba't ano nangyari. Sabi niya, nahulihan daw ng droga doon sa maximum compound, ma'am. Yun, ang una kong nalaman doon na pangalan, ma'am, si Magdadaro. so yung tinutukoy yung dalawa. Yes, Your Honor. Si Tan, tsaka Yes, si Your Honor. Magdadaro. Okay. Sa number 9 po, sa binabanggit ninyo, nabalitaan ko, saan nyo nabalitaan ito? Number 9 po, Jimmy. Paano nyo nalaman, saan nyo nabalitaan? Kasi, di ba, officers lang naman ang makakaalam ng searching sa foreign quarters. No, ma'am. Pag-conduct ng searching, magkakatabi kasi yung compound na yan. At ang pagitan lang po niyan ay cyclone wire. Cyclone wire. Yes, ma'am. So, paano mo nabalitaan? nakita namin, ma'am, na may searching. Kita nyo? Yes, ma'am. Okay. Tapos dito sa number 12, pansinin nyo po, una kong nakita na rumisponde. Paano nyo nakita si Noni Foro na rumisponde? During that time, ma'am, may tumawag na may nag-inform na sa gate na, Your Honor, na may gulo. So, may mga tumakbo na duty. Si Sir Foro, ang una naming nakita na tumatakbo. Kasi nandun kami sa viewing area, sa TV area namin, ma'am. Yun, saksi nyo, nakita nyo, tumatakbo siya. Yes, Your Honor. Okay. Yung number 13 po, paano nyo naman ito nalaman? Kasi makalipas na ang ilang araw sabi mo, inilipat na. Ito, ma'am, Your Honor, hindi ko na maano kung araw o buwan, sabi nila buwan, kasi matagal na po ito Basta, yun yung observation ko, pagkalabas nila ng Bartolina, yun na agad ang nakita ko na pagbabago. Thank you, Mr. Chair. Yun Yes, yung ilan Your Honor. lang sa Thank you. mga inaaral pa natin ng mga questions. But Mr. Chair, I would like to ask din si Padilla. Siguro, Padilla, ilang tanong lang po. Kilala nyo ba si Duterte ng personal? As President, not personal, Your Honor. So, as President, Yes, Your wala Honor. po kayong kahit anong relasyon. Wala po, Your Honor. Nakausap mo ba siya sa telepono? No, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, last na lang po na request. Kasi baka pwede pong ma-request yung SALN of the following officers. Yung kay Leonardo, tsaka yung kay Karamat, Mr. Chair. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. Comsec, please comply with the request of Congresswoman Brosas.